Breaking news! Naku po, lumabas ang totoo. Tama ba sila na talagang adik siya? Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos maisiwalat sa sambayanang Pilipino ang kanyang napakatinding pasabog ngayong araw. Yes mga kababayan, hindi na talaga ito maitatago sa kamera ang totoong nangyayari dito sa ating bansa. Ito ay kalat na at mahirap na itong pagtakpan pa. At ito pa ang matindi mga kababayan, dahil nagsilabasan na rin ang mga resibo ng mga pinaggagawa ni PBBM sa ating bansa. Naku po, kaya naman pala usap-usapan ngayon sa social media si PBBM dahil sa balitang ito. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in. Yes mga kababayan, confirmed at legit adik sa pagtatrabaho si PBBM. Walang kapaguran at akala mo'y may superpowers dahil hindi nawawalan ng energy ang ating mahal nating Pangulo. Sa katunayan, namahagi ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 1,287 Certificates of Land Ownership Awards at e-title sa 1,200 Agrarian Reform Beneficiaries sa Coron, Palawan. I-turn over din niya ang hindi bababa sa 3 farm-to-market roads projects sa lalawigan. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na ang sektor ng agrikultura sa Palawan ay isa sa mga pangunahing lugar na ipinangako ng administrasyon na pagbutihin, kasama ang masiglang mga lugar ng turismo, tulad ng underground river sa Puerto Princesa at mga magagandang isla sa Coron at El Nido. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang pamamahagi ng mga CLOAS at e-title ay pangako ng administrasyon na palayain ang mga benepisyaryo mula sa pagkakautang sa gobyerno. Binigyang diin din ng Pangulo na ang mga CLOAS at e-title ay ipapamahagi sa mga mag-aaral na nagtapos ng mga kursong agrikultural at sa mga individual na bumalik sa piling ng batas at pumili ng mapayapang landas. Bukod sa mga Certificate of Land Ownership Awards at e-titles, pinasinayahan din ni Pangulong Marcos ang 3 farm-to-market roads, Busuanga hanggang Karuray sa Rojas, Sitio Nalbot hanggang Arado sa Taytay at San Nicolas hanggang Sitio Kanyugan sa Barangay San Nicolas. Sinabi ng Pangulo na ang mga farm-to-market roads ay mapapagaan sa mga pasanin ng mga magsasaka at pagbibenta ng kanilang mga paninda. Bago tapusin ang kanyang talumpati, hiniling ni Pangulong Marcos na sa lahat ng benepisyaryo ay gamitin ang kanilang mga titulo ng lupa at ang mga farm-to-market roads para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya at komunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas kung saan magtatagumpay ang bawat Pilipino. Mga kababayan ko, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung gaano kalinaw ang inyong tubig at kaaliwalas ang kapaligiran sa inyong isla, ganun din kagaan at kaganda ang aking pakiramdam na makasama kayo ngayon rito. Isa ang lalawigan ng Palawan sa pinakamagandang lugar, hindi lamang sa ating bansa, kundi kinikilala rin sa buong mundo. Kayo po ay nabiyayaan ng mga magagandang tanawin tulad ng underground river sa Puerto Princesa at magagandang isla sa Coron, El Nido. Bukod pa rito ay nagkaroon din kayo ng mga likas na yamang angkop sa agrikultura. At ang yaman pong ito ay hangad nating mapalago ng umunlad ang sektor ng agrikultura dito sa region ninyo. Kasama po ang kagawaran ng reformang pansakahan na pinangungunahan ni Secretary Estrella. Ipinagkaloob natin ang Certificate of Land Ownership Award o ang tinatawag na CLOA at e-title sa ating mga masisipag na magsasaka. Ito po ay patunay na ang lupang inyong pinaghirapan ay sa wakas naging pag-aari na ninyo yung lupang iyan. Sa araw na ito, higit sa 1,200 agrarian reform beneficiary ang makakatanggap ng inyong mga CLOA at e-title. Mabibigyan din natin ng CLOA ang mga kabataan na nagsipagtapos ng kursong pang-agrikultura. Nawa ay sa tulong nito
Alam niyo po, ang Agrarian Reform Program ay hindi lamang para magbigay ng titulo, para magbigay ng tinatawag na CLOA. Ay kasama din po dyan ay yung mga matagal nang nag-aantay doon sa kanilang CLOA at inaalala yung amortisasyon ay tinanggal na po natin yung utang na yun. Kaya yung mga matagal nang nag-aantay at nag-aalala doon sa pagbayad nila ng amortisasyon ay hindi nyo na po kailangan alalahanin yun dahil binura na natin ang utang na yan. Pangalawa, ang Agrarian Reform Program ay hindi lamang sa pagbigay ng lupa, ngunit pagsuporta pa rin, pati. At kaya naman ay kasama po doon sa pagsulat, doon sa original na land reform program ay ang linagay pati na para paganahan po natin ang mga kabataan na pumasok po sa agrikultura. Dahil marami po sa kabataan ay hindi nauunawaan at hindi naiisip ang agrikultura, kaya kung saan-saan ibang trabaho ang pumapasok. Ngunit kailangan natin ng mga magsasaka. Kaya kasama po sa charter ng Agrarian Reform Program na lahat ng mga kabataan na dumaan at naging estudyante sa kurso ng agrikultura ay mabibigyan din ng lupa upang meron yung kanilang natutunan ay meron silang paglalagyan, meron silang magagamit na lupa para magamit naman nila ang kanilang bagong natutunan tungkol sa agrikultura. At ito po ay tuluyang suporta. Nawa sa tulong na ito ay mahikayat kayo na isagawa ang mga makabago at maunlad na pamamaraan na pagsasaka. Bilang pagtugon sa usaping pangkayapaan at maipakita natin na ang gobyerno ay iniisip ang inyong kapakanan at kinabukasan. Yes. Sorry na lang po, medyo tinamaan ako. Alam naman ninyo, sa pagpalit ng panahon, medyo naabutan. Kaya kung napansin ninyo, yung boses ko medyo ngungunang konti. At may sipon at may ubo ako ng konti. Pero magsusuot po ako ng mask dahil ayokong na mahawaan ka kayong lahat. Ngunit kung may mahawa rito, si Secretary Estrella daw ang bahala sa pagpagamot sa inyo. Ito po ay ating ginagawa para sa inyong kapakanan at kinabukasan. Makakatanggap din po nito ang ating mga kabataan ng muling nakikiisa sa pamahalaan. Alam natin na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa pagmamay-ari na lupa. Kaya't sabay ng pamamahagi ng CLOA at e-title, ipinagdiriwang din natin ang pagkakaloob ng mga farm-to-market road na magpapabilis at magpapagaan sa inyong trabaho. Ang mga bagong kalsada ay makakatulong upang mapalapit kayo sa mga mamimili at mapabuti ang inyong kabuhayan. Batid namin ang paghihirap ng ating mga magsasaka, lalo na ang mga nagtatanim sa malalayong lugar. Hindi lamang kumakain ng oras ang mahabang paglalakbay, kung hindi ay maaari ding magdulot ng karagdagang gastos. Ngayon, sa pamamagitan ng mga bagong farm-to-market road, Busuang to Karuray, FMR sa Rojas, Sitio Nalbot to Arado, FMR sa Taytay, at sa San Nicolas to Sitio Caniogan, FMR sa Barangay San Nicolas dito sa Coron, mas lalakas ang inyong kakayahang magdala ng mga produkto sa pamimilihan nang hindi kinakailangan mag-alala tungkol sa posibleng pagkasira ng inyong ani. Sa ganitong paraan, mas mabilis at madali nang maihahatid ang produkto sa mga mamimili at mas mataas ang pagkakataon na makamit ang maayos na kita. Ang lahat ng ginagawa natin ay naglalayong tiyakin na ang bawat metro ng lupa ay magsisilbing pundasyon ng isang mas maulad at mas maliwalas na kinabukasan para sa ating mga magsasaka. Isang kinabukasan na puno ng katiyakan, seguridad
at pagkakataong umunlad hindi lamang sa sakahan, kung hindi sa bawat aspeto ng inyong buhay. Alam po ninyo, ang proyektong ito ay sinimulan ng aking ama, na kasama naman ang dating Secretary of Department of Agrarian Reform, ay nangangalan ang lolo po ang pangalan po ng ating Secretary Conrad Estrella. Nung panahon po ng ama ko, yung secretary po, ang pangalan ay Secretary Conrado Estrella. The third na siya, yun po yung lolo niya. Kaya tinutuloy lang po namin ang trabaho ng aming mga ninuno. Kaya noong kami ay binigyan ninyo ng pagkakataon makapaglingkod, nakapag-usap kami na marapat lang na aming ipagpatuloy ang nasimulan ng aming ama at ang lolo ng ating sekretary. Ito nga po ay aming ginagawa ay hindi nagtatapos sa pagbibigay ng lupa. Dahil nakita rin namin na isa sa mga iniinda ninyo ay ang mga utang. Yan, ito nga ang naipaliwanag ko na nabanggit ko kanina sa pamamagitan ng Republic Act number 11953 o ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act, ang batas na nilagdaan ko noong Hulyo ng nakaraang taon. Mahigit 600,000 benepisyaryo ay kalas na sa bayarin. Ngunit, bago natin tapusin ang ating pagtitipon, nais kong ipaabot ang isang mahalagang mensahe. Kaakibat ng pagkakaloob nito ay ang aming hiling na gamitin ng wasto ang lupa para sa ikakataguyod na hindi lamang ninyo at ang inyong mga pamilya, ngunit para sa buong Pilipinas. Kaya sabay-sabay natin tahakin ang daang tungo sa isang bagong Pilipinas. Isang bansa kung saan ay bawat mamamayan ay may pagkakataon, may dignidad, may pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Binabati ko po kayong lahat sa tagumpay na ito. Mabuhay kayong mga magsasaka. Mabuhay ang magsasaka ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.